Paano nag-start, sir? Let's say, for example, ito Rowland. Paano, kailan mag-start yung planning? Hindi, nag-start kami. Tanim, yung ganun nga. Ganun din. Ganun. Based on experience, then unti-unti ini-implement mo itong changes. Before, yung turo sa amin. No? Yung turo sa amin na nagbenta ng buto. Yung pagitan ng plat, half meter lang ata. Okay. No? Kasi yung iba, kaya half meter, pag nagtutubig sila, linalagyan ng harang para tumaas yung tubig. Yung tubig, yung furrow irrigation. Yung furrow type. Yeah. So, nung ginawa namin yon, and then dumating na yung harvest time, naawa ako sa tao ko. No? And then kapag nagsispray, so hanggat sa labas lang yung vehicle, and then yung hose niya will have to go along. Isa-isang ganon. So nakita ko, so naisip namin mas maganda, mas madali kung mag-provide ng machine access way ang tawag namin yun. Machine access way. And then even if you monitor, mas madali dahil hindi siya masyado, hindi siksik. Mas mako-concentrate mo yung monitoring mo. Yung kasi ang nangyayari, yung itong hill na to, nag-overlap yung canopy niya doon sa next hill. Wala nang sunlight sa baba. Yan din. Oo. As I said, yung productivity mo hindi naman bababa kung mas less yung puno. Yung puno. Oo. Kasi mas mabibigyan mo siya ng proper attention. No? So, ewan ko, sa amin kasi we have the property size to afford yung ganitong setup. So they just have to wait, no? Pag mas less yung area nila, kung ano yung pwede. Baka pwede nilang gawin yung bed, yung length ng bed nila, iksian na lang. Para kung dito lang talaga yung at least hindi na masyadong, para doon sa in-between bed ang magiging kalsada niya. Hindi yung in-between rows. Posible. Pwede yun. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Okay, kasama pa rin natin si Sir Rico Batong Bakal at andito pa rin tayo sa Batong Bakal Farms. At this time, pag-uusapan natin naman ay ang papaya. Specifically, Red Lady papaya. Red Lady, yes sir. Okay. I mean, kunyari kaysa na, ewan ko yung setup ng iba, kami standard yung 100 meters kasi yung drip system namin, pag mas mahaba meters doon, hindi na ganun kalakas yung pressure. Okay. Nababawasan. So, yun, kaya ganun yung namin. And then, kami naka-design may road system. Importante yung road system sa amin para madali yung equipment makapunta doon sa sa isang production area at saka maka-operate. No? Yun ang iniisip namin kapag nagde-design kami ng system. Ano pa rin 'di ba? 2 meters pa rin. This one we got from New when we went to Taiwan. Nila to. Yes. Tsaka yung height na half meter, sila nag-recommend niyan. So, ang root system ng papaya talaga, aabot siya hanggang dito No, mako-cover niya lahat 'yan, yung feeder roots niya. So we kept that. Ang dinagdag lang namin itong machine access way. Yan yung tawag namin. What we're gonna do, ito temporarily, we're putting this yung tukod. Okay. Pero maglalagay, ang normal design namin may siya.
may parang trellis type na support, ladder type na support, tinatali yung papaya dun sa support system. Para diretso. Okay sir, ang next na tanong ko. Okay, going back doon sa Taiwan ulit. Nakita na lahat tinutumba. Okay. Lahat nila tinutumba. Okay sir, bakit sa Pilipinas ayaw nating nakatumba? Hindi pa lang siguro natin ngayon tayo naging aware dun sa system na yon. Pag nakita mo, hindi ka naman basta mag-shift eh. You have to try it first on a small area. And then kapag nakita mo yung benefits, tsaka mo siya expand. Kasi di ko alam kung bababa yung productivity. Kasi may delay. Pag sinugat mo, I'm sure or may yung delay. tunis mo, may delay. Pero yung two ways it's either i-bend mo lang ng young, meron kang parang anchor para hindi siya tatayo, that's one. Or at the young age, you twist, then saka mo i-anchor din. So, two ways. Sabi nila, yung twist, may 2 weeks delay. That's not so bad. Pero yung hindi, okay lang. Pero kung lumaki na siya, at kasi nga naka-net house para hindi tumama, then yung matured trunk ang hihiwain para i-bend ulit. Yung pagtumba nila is born out of growing it in a net house. Net house. Yun ang reason kaya That's nila. the main reason. That's the main reason. And Sophia, mentioned ba na more fruits pag nakatumba? Hindi naman It's really more on the net para hindi hindi abutin yung mataas. And of course, the easy to harvest kasi nga mababa siya. Basically, yun yung mga reason. Walang nagsabi na para mas maraming fruits, para mas matamis, walang ganong considerations. And sabi nila, ang red papaya, ang red lady daw, it's not advisable to bend immediately kasi ang red lady at a young age, yung mababa pa siya, namumunga na. So pag bined mo siya, sasayad. Tama yun. Tama yun. So hindi daw rin applicable. Siguro yung pag medyo tumanda siya konti, then that's the time na mag-bend. Well, ako I prefer straight. Bakit sir? Anong logic mo? Well, ako tingin ko mas productive ang straight. For me talaga tataas siya at a certain height. Mas prefer ko i-raratun ko na lang para extend yung productivity nung area. Pero if I'm growing it in a net house, probably you will do that also. I think I'll bend it. Yeah. Kasi may height factor ka no? Dito pag tumaas, meron yung pwedeng yung may pinakita sa amin na parang harvester na yung battery operated tapos umaakyat ganun. Pwedeng pwedeng gamitin yun. Kung may sa typhoon, yun ibe-bend. Yeah. That's another. I think that's one of the consideration, yung typhoon. Ako kasi when I put that support structure, dati tinamaan ako signal number 3. Hindi siya nabali Hindi siya nabali Unlike before, yung unang-una ko, rainy season pa lang pagdating, bagsakan na siya. That's why I have to put. Kasi pag naunahan ako ng rainy season, babagsak. Like, yung mga iba dito, humangin lang, Kasi very light yung, yung soil. Maski okay, sir. ganito. Natapos na natin yung pests and diseases, yung pag-grow, fertilizer, you mentioned, okay, may organic matter ka, and then the rest of the fertilizer through the drip irrigation, fertigation na. What kind of fertilizer? Nagbabago ka ba while lumalaki yung plant? Yes. So, growing stage until flowering and fruiting, mataas yung nitrogen and phosphorus. Mas mataas yung phosphorus. Oh, okay. The nitrogen. Very minimal yung potassium. Okay. And then, dito sa Zambales, hindi ko alam sa iba, kailangan mataas yung calcium mo at saka boron. Okay.
no? So parating meron nun. And then kapag flowering na, dahan-dahan nang tumataas yung potassium, Bawas ng nitrogen. Nitrogen at saka phosphorus. Bawas. And then pag harvesting stage na, hindi na gaano yung nitrogen, mataas na talaga yung potassium, calcium, and boron. Ito yung 0060 na. Yun ang ginagamit namin. Okay. No? Yung boron kasi, nakita mo minsan yung ibang papaya may mga bukol-bukol. Yun, boron deficiency yun. Okay. So, and then yun ang bago kong gagawin ngayon. Every 4 months, hindi every 4 months, I'll open my plastic mulch and put organic matter. Dagdag. Sa papaya, yung organic matter is very important. Hindi pwedeng mawala, no? Hindi siya magiging vigorous pag Ita-try mo ba yung sir, 6 years? Tatry ko. Hindi talaga. Imagine mo kung 6 years, di ba? Gaano kalaki ang savings mo doon, sir, pag 6 years yung plant mo? In your case? Ang aking what do you call this? Land prep cost per hectare is nasa 1 million eh. O di nakatipid ka ng 5 million. Kung di ba? Mataas ang land prep cost ko sa papaya. Wow. Yun, so kasi yun, siguro dito kasi it's a new area. Yes. That's why I still insist on planting doon sa na-develop ko na eh. Kasi hindi ka na kailangan mag-rent ng equipment para gawin yung beds. Hindi mo na kailangan tanggalin yung bato. You do crop rotation, sir? No. Sa papaya kailangan. Kailangan. Ilang years yan? After planting mo, maganda another 2 years bago mo taniman ulit. Kung may plano kang taniman ng papaya ulit. Yun yung existing mo ngayon na ang papaya mo is 2 years. Yes. Di ba? And then, after that cropping, after that cycle, you plant something else for 2 years. So, possible na honeydew? Hindi bagay. Hindi rin bagay. So, something else. Something else na parang yung honeydew, yung sakit ng papaya at saka honeydew. The same. Nagsishare sila. Common sa disease eh. Yan, natutunan ko the hard way. Wow. The hard way. Kasi nga, yung honeydew, tinaniman ko ng papaya, naapektuhan yung, dun lumabas yung rat. Pero itong, di ba, I was pointing out an area to you na tinaniman ko ng 3,000 na papaya. Yun, nag-manifest pa rin, sabi mo? Pero tinaniman ko yun 3-4 times. Okay. After 2 years, bunot. Okay. Organic material, tanim ulit ng papaya. After another 2 years, bunot, tanim ulit ng papaya. Yun, kaya lumabas. Yes. No? Siguro, naipon na. Pero yung first, second, at saka, yung first and second ko, maganda naman. Yung third ko, ayun, medyo iba na. Nalugi? Hindi naman. Kaya hindi lang, hindi ganun kalaki yung kinita. Pag nasanay ka sa hahanapin mo eh. 8 million per hectare. You get stuck to that you get stuck to that notion na mali yun, maling pag-iisip yun. So mas maganda talaga mag-invest ka na, mag-develop ka ng bagong area and then plant something else. Kumusta ang irrigation? How often ang irrigation for papaya? Siguro for the younger age, you need more. Younger age, rainy season yan eh. Rainy season. Okay. Kasi growing niya, rainy season. Okay. We use the irrigation line more for fertilization eh. Okay. Not really to irrigate. Kasi pumapasok rin yung water dun sa butas ng Okay. So we do it every 4 days. 4 days.
And Ang then, fertilization every 4 days. oh, pero small quantities lang. Wow. Walang kapagod-pagod. Sa bagay. Kasi papaandari mo lang yung pump. Automated naman lang. O you use what? 2 liters ng diesel. So that's Okay. about 120 pesos. Oh, 120, 140 pesos lang yun. Per fertilization. Mm-mm. Tao mo, isa lang. Mm-mm. And then, sabay-sabay siya. Imagine mo yung ganun. So, ngayong ganitong very dry, Mm-mm. every other day. Kung hindi lang ako harvest ng bunga, Oh, I will do it every day. every day. Okay, what time in the day? Gabi? Hapon? Pinakamaganda sa irrigation is kung kailan mataas yung transpiration ng halaman. Okay. So dapat you should do it kung kailan tirik na tirik yung araw. Doon niya kailangan yung tubig. Ooh. Ito, kailangan na niya. So ngayon, itong oras na to, Oo, dapat tiyan mo, kailangan niya. Kahapon kami nag-irrigate eh. O, tiyan mo, nakadrop na siya. Kailangan niya yung tubig ngayon, kaya lang mag-harvest kami bukas. Oh, kaya hindi. So kung mag-irrigate ako, magagalit na naman yung mga customers ko. So para maintindihan, bakit hindi kasing tabis? para maintindihan niyo po, hindi sila pwedeng mag-fertigate kasi magkakaroon ng liquid, yung quality ng fruits, mababawasan yung tamis. Kaya hindi sila pwedeng mag-irrigate. Galing. Lahat may reason. So ngayon, when we start harvesting, Mm-mm. kapag natapos, kaya tomorrow, Then, irrigate ka irrigate agad ka yun. agad. Kaya lang hindi mo na masusundan talaga yung time kung kailan niya kailangan. Mm-mm. Kasi matapos ka, we normally, sa bagay, we normally half a day. Oo. When you harvest, alam mo, tomorrow mag-harvest, when will be the next harvest? After 4 days. After 4 days. So every 4 days harvest. Actually, 3 days pwede na, pero iniipon din namin yung volume para puno yung yung Para hindi delivery sayang vehicle. naman yung delivery. Minsan kasi nape-pressure kami sa customer. Or sa dealers. Parang pina-follow up, kailangan na yun, yung fruit. Ganon, hinahanap na. So, ayun. Pinakamahirap pag nag-test kami during harvest, Mm-mm. and then hindi pumasa, hindi namin ko continue yung So harvest. every harvest may testing. Every harvest. Every harvest. Actually, even before harvest, in between, minomonitor namin. So that you can amend. Oo, may time May time ka mag-adjust. pa para habulin. So, yun. Ganon ka meticulous. Pero, it makes our customers happy, Yeah. no? Kapag re-reach namin yung tamang standard ng fruit. Yun ang important eh. Yun ang important. Sila yung nagsusupport sa ano mo eh, sa business. Oo. Okay, sir. So, management, pests and diseases, watering, fertilization, harvest, what else? Ano mga hindi natin na-cover? Almost done? Wala na. Well, pinaka-importante sa papaya, dito sa Philippines Okay. Or dito sa Zambales? or sa Zambales, Okay. is yung support system talaga nung papaya. Kailangan ka mag-invest eh. Yung, ibig sabihin yung support niya na hindi siya Babagsak. babagsak. So, ito mga tungkot na ganito. Hindi, ito temporary. Temporary lang to. Talagang kailangan makadesign sila ng support system para hindi siya bumagsak. Nakatali siya doon. So, That will be your next project. I've done it sa ibang batches. Ito medyo late namin gagawin ngayong April, no? Ang hirap kasi kumuha body ng tao ngayon. At yung na-recruit na lahat ng solar farm construction sa kabila. Kaya ano talaga, sir, it's about time talaga na i-mechanize or automated na yung mga farms. Ang difference niya, yung mechanization, yung manual work, Mawawala. mapapalitan ng Mako-convert. machine. Oo. Okay, machine na yung gagawa ng manual work. Ang automation,
is yung human intervention para Maiwasan. mag-operate yung mga machines. Oo. Yun ng system ang mag-operate. Yung uniformity, consistency, yan naman. Example, 'di ba, na-mention ko important yung soil moisture. So may kausap kami, tutulungan kami ng DOST. No? DOST nagpakilala ng consultant sa amin, sila nag-spend for the consultancy. Maglalagay kami ng probes sa soil at saka sa plant. So yung probe sa soil, i-measure niya yung moisture. Okay? So after a while, malalaman mo na kung ano yung moisture level na kailangan mong i-maintain. Pag bumaba na yung moisture level ng soil, magsisend siya ng signal sa pump. Aandar na siya mag-isa. Pag nandun na sa tamang moisture level, sisend siya signal, papatayin niya. And then yung probe naman doon sa plant, yung linagay mong water, makikita mo kung ilan yung consumption ng plant. Per plant. Kunyari, nakaka-consume siya ng 2 liters per day. So, magagawa mo yung program mo. And then, meron pang weather. Iba-iba yung weather. So, parang may weather station pa. So, lahat yun, related yun. And all of that, you can monitor. In your cellphone. You can control the pump. Makikita mo kung umaandar o hindi. May bibigay ng warning kapag hindi umandar yun. So, doon na papunta yung ginagawa namin farming dito. Sir, how about using microbes? That I have read about it. Very interesting kaya lang wala pa akong masyadong knowledge, experience. Okay. So it's something next maganda. Na pwedeng i-experiment. Ang daming ang daming developments para improve yung efficiency. How about IPM, integrated pest management? Kung sana ang direction is less of yung chemicals. More of yung organic products to control yung pest. Basta effective, we will definitely go into that. Kung may biological control, that's another thing. That's a problem sa Philippines kasi. Hindi, kulang Sige, sir. Ang agriculture natin sa Philippines medyo very sad. No? Pero hindi na kasi kailangan mag-invent ng bagong system or ng bagong technology. Kailangan mo lang adapt yung napag-aralan na nila Sa kapwa mo sa Southeast Asia. Pwede na. Ganun lang kaya lang I think nabanggit mo minsan, kahit nandiyan yung technology, ang nangyayari, nagsistick sa traditional yung mga yung mga farmers, especially yung mga bago. Kunyari, mag-start ng farm sa isang area, syempre, ang tatanungin niya yung makuha niyang tao, which ang knowledge is the traditional. So yun ang technology na ibibigay na masi-set up. Tapos hindi mag-work. And then mafu-frustrate ngayon yung owner. Tigil na siya. Ayun magandang tip ni Sir yon na pag mag-start kayo ng farm, kukuha kayo ngayon ng mga expert na gumagamit ng bagong technology. Sila dapat ang inyong tanungin. Wag yung hindi naman but syempre business kailangan natin talagang mag-improve. So dapat yung science based na proven talaga na na needed doon sa situation natin ngayon. Very important. Bago pala magtanim, siguraduhin mo na may tubig. Tubig. Minsan nakakalimutan
Unang siniset up talaga yung irrigation. Irrigation muna. Oo. Ano ang kaya niya Yes. nung water available sa'yo or yung i-set up mo na irrigation? Yun ang important. Yan ang buhay ng agriculture. Water talaga. So, if you rely on the weather, hindi consistent yung ano mo, yung production. Okay sir, ano pa pag-usapan natin sa papaya before we move to the mango? Ano pa ba? Wala na. Wala na. Sa Okay discussion na. natin lahat. Yeah, Ayan. Sir, thank you so much po. sure. Ano po? Madaming matututunan yung audience natin kasi ako me myself na surprise ako na yung madadatnan ko dito pala high tech pala, yung efficient farming talaga na progressive farming ba tawag doon, sir? Hindi ko alam kung ano yung term. siguro ang term ko mas practical. Practical. Oo. Ayan. Na lagi pag lumalabas tayo, pumunta tayo ng Thailand, Vietnam, Taiwan, laging ba't ganun? Ba't ang gaganda ng farming nila? Ba't sa atin hindi? Maraming magagandang farms, hindi lang natin nakikita. And equally competitive siya compared dun sa mga magagandang farms din sa ibang bansa. Yan. Kaya sir, thank you so much kasi pinagbigyan nyo kami talaga na maipakita yung farm niyo sa dami ng na-feature ko nagugulat ako na unti-unti yung mga malalaking farms, mga magagandang farms ay pumapayag sila na mapuntahan ko para makita talaga ng general public ano talaga yung nangyayari sa atin. Though of course marami tayong problema. Maraming problema yung farming, yung agriculture ng Pilipinas. But nakakatuwa na makita na meron naman pala na mga magagaling na nag-i-exist dito sa Philippines. Ang farming, magandang business. Magandang business talaga, Maganda sir. siya. Food You know? Siguro ang kulang lang minsan yung paano niya si-set up yung market. Market. Yan. Na napupunta sa mas marunong Oo. Diba? So, Yung mas entrepreneur. So hindi ka pwedeng when you go into farming, hindi ka pwedeng farmer lang. Yes. Hindi pwedeng hindi mo alam benta yung product mo na kikita ka. Hindi pwede. Ayan. If ganon hindi magiging hindi masyado magiging rewarding yung Yes, yung farming venture mo. Yeah. Sir, isingit ko lang yung nadidiscuss ni Sir ngayon ay yan exactly yung column ko sa Manila Bulletin Agriculture Magazine for Feb. Yan, didiscuss natin yung issue na yan. Okay. Okay, sir, thank you. Okay. Ganda ng discussion natin, sir. Natutuwa ako. Ito, ratoon din to. Yan. Ratoon din. Oh, yan. Mga ratoon yung mamaiksi. Ayun, kakaratoon nun, naputol na. Ito, kararatun. Yeah. Oo, so, Nakikita mo, Ella? Ella, pakita mo lang to, yung putol. Yan. So, kararatun lang din yan. May mga nakakaligtaan hinog na, sir, sa puno. Oo nga. Hindi yun. Pag mahina yung puno, Hindi hinog yan. hindi namin binebenta. Kasi hindi matamis. Oh, I see. Tignan mo yung look at the rocks na galing lang dito yan. Ang dami. Na-kolekta. Malapit ba kayo sa river? Ganyan kasi yung soil dito. Talagang mabato. 31 degrees. Ngayon. Hindi pa nalinis yung in-between rows. Oo. Kilala nyo rin yung other growers ng Red Lady?
Hindi masyado. Hindi ko kasi main crop ang Red Lady. Mango pa rin. Mango talaga ako. Sir, not main crop pero 9 mil per hectare. Correct. Hindi, malaki dahil it's more of yung price na Yeah. nag-start ako 25 pesos per kilo. Lugi yan. Hindi Before. naman. Maliit, manipis. Oo. At least yung tuition fee mo para mag-aral, nababayaran. Oo. Diba? And then, yung 25 naging 40. Okay naman yung market. Yung 40 naging 60. So, for the longest time, nasa 60 siya. Ang ganda na yung margins nun. And then, nung 2021, tapos naging 90. And then, nung 2021, yung napataas ko, tinaas ko ng 120. Yung 90, ano yun? Net sa akin, 30 pesos yung dealer. Okay. Pero ang retail namin, 120. Ganda rin nakita ng dealers mo, sir. Maganda rin. Laki, 25%. Wala silang puhunan. Walang punan. And instant yun, ha? Isang araw lang sa kanya yun. Literally, wala pang isang araw. Money na yan. Isang umaga lang sa kanya. Pag nandyan na, talagang hindi pa na mahinog. Unlike yung honeydew, pag in-harvest mo, hinog na. Sige, halika na, mainit na masyado. Water. Ganda. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.